dito at itong palabas mo na nagmamalasakit ka kay Elisa. Alam mo, kung meron nagpapanggap dito, that's you. Nawala rin si Elisa sa mga kamay mo dahil binubugbog mo yung anak ko. Hindi ko siya binubugbog. Kaya pwede ba tigilan mo na yung kakagawa mo ng kwento? Nobody believes you anyway. Gusto ko lang na maghanda ka. Bibiyahe ka uli. Anong babiyahe? Dating gawin. Ibebenta mo na naman ako? Alam mo, malakas ang tama sa'yo ni Kano. Pinareserba ka agad nung malaman niya na sa akin ka uli. Hindi pa rin mababaliwala ang pag-alaga ko sa mukha mo. Sino nga hanapin mo? Saan ka pupunta, Aber? Mag-report tayo sa barangay. Sigurado ako may nagsumbong doon tungkol sa kidnapan doon sa may terminal. Sorry, nadala ako ng takot. Naunahan ako ng takot. Pero huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para matupad ko yung pangako ko sa'yo. Sir, wala pa ba kayong balita tungkol sa kaso ng anak ko? Yung mga CCTV cameras sa barangay, baka may nangyaring nakawan or kidnapping, baka may footage si Elisa doon, baka may nahagip. Wala ho talaga, miss. Sir, huwag niyo bibitawan tong kasong to. Willing akong tumulong sa abot ng makakaya ko. Kung may makukuha kayong lead o report, sabihin sa akin agad. Isang bagay pa ho, sir. Kung may development sa kaso, any lead, any updates, sa amin nyo lang ho dapat sabihin. Sa amin nyo ho ididiretso. Paano ho si Miss Dolores, yung ino ng batang nawawala? Actually, sir, baka ho kasi hindi nyo alam. Si Dolores Makabuhay, minsan na hong kinidnap si Elisa. At mismong korte na ang nagtanggal sa kanya ng karapatan sa bata. Ngayon, kung madawit ho yung pangalan nyo kay Dolores, baka maging accessory pa kayo sa pagkawala ni Elisa. Siguro ho, ayaw nyo naman mangyari yun, di ba? Dolores, nag-text na yung kumpanya sa Bicol, nagtatanong kailan tayo pupunta. Sayang naman kasi yung pagkakataon eh. Alam mo ba yung sinasabi mo? Yung trabaho, yung pabayaan na natin. Ang ibig kong sabihin, naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Rex, nawawalan ako ng anak. Tapos yung trabaho pa rin na yan yung binabanggit mo. Dolores, ang sa akin lang naman, nandyan yung mga pulis. Nandyan yung tatay ni Elisa para gawin yung paghahanap para sa atin. Hindi ko akalain sasabihin mo yan sa harapan ko. Parang gusto mo itigil ko na rin yung pagiging ina ko. Hindi naman, Dolores. Nangihinayang lang ako sa trabaho. Yun lang. Baka naman napapagod ka na. Isa lang naman yung sagot sa pagod eh, magpahinga. O kung gusto mo, magpahinga ka na rin pati sa relasyon natin. Sige, salamat po. Thank you. For what, honey? Doon sa ginawang pagpapabalak sa paghahanap kay Elisa. You don't have to thank me. That's my job as your wife. Hayaan mo na ako. Sobrang grateful lang ako sa mga ginagawa mo para sa akin. At para kay Elisa. Of course. Hindi ako aalis dito. Baka sakaling may mag-report tungkol ka na jam. As in, kahit abutin ng 365 days, maghihintay ka lang dito. Oo, Mamu. Pwede naman tayo mag-return of the Jedi dito sa barangay center eh. Hindi pwede, Mamu. Nangako kay na jam na hindi ko sila iiwanan. Magkaliwanagan nga tayo. Jowa mo ba yung babaeng bukod na pinagpala na yun at ganyan ka mag-inarte? Hindi. Kaibigan ko lang sila. BFF, as in kaibigan, tas ganyan ka mag-emote? Huwag ka nga. Ate, tingnan mo. Kakain ako ng madami. Kaso,
Ikaw, di ka kumakain ng madami. Kumakain naman ako. Jam, tara na. Ate Jam! Ate Jam! Ate! Ate Jam! Maligo ka maigi. Kuskusin mo yung balat mo. Alam mo na may makanong yun. Mahilig siya na mabango at sariwang bata. Oh. Binila kita ng damit. May kamahalan yan. Pero alam ko bagay yan sa maganda mong mukha. Kung itong mukha ko yung sinasabi niyong puhunan niyo, sa buti pang sirain ko na lang to kung ito lang din yung magiging dahilan ng miserabling buhay ko. Miss na kita. Ano ka ba? Yan ka na naman sa be mo eh. Be ka ng be. Ito naman, alam mo, malayo na tayo dun sa mga mata ng mga dati nating kapitbahay. Ang ganda-ganda nga ng bago nating bahay. Oh, laki, oh. Ganda. Alam mo, sa susunod na dalawin mo kung malamang sa loob na ng bilangguan. Alam mo, be, ang nega mo. Huwag ganyan. Erase yan. Ang erase. Erase mo yung mukha mo. Eh, si Dolores hindi tumitigil sa paghanap kay Elisa. Pag nagtagumpay ang hipag mong hilaw, malamang kalaboso ako. Oh, magkita lang yung mag-ina, kalaboso agad. Anong connect? Ano ka ba, Flora? 1+1 lang yan. Pag si Elisa kumanta na at kinanta si Rex na siya ang kidnapper, timbog siya. Oh, idamay ako. Pero huwag ka makampante. Gawit ka rin. Anong tingin mo kami lang makukulong? Damay-damay na to. Be naman, ito naman, wala namang laglagan. Kaya nga, kumbinsihin mo si Dolores na umuwi na ng Maynila at tigilan niya na yung paghahanap kay Elisa. Yun naman kung ayaw mo umending tayo sa kangkungan. Sige na, huwag ka na magalit. Sungit-sungit mo parati. So you can't wait to see your baby? Yes, I dropped by to get Jam as soon as possible. Here's your payment. Hard cash. Here's your baby! Come here, my baby, come here. What's wrong with her hair? What's wrong with her face? I didn't ask for a lady monster. I want my money back. I'm gonna inform my friends of your tricks, and they're never gonna get a girl from you again. Bakit ginawa mo ito sa mukha mo? Diba sabi mo, ang mukha ko ang puhunan mo? Wala na, sinira ko na, kaya lugi ka na. Hindi mo na ako mabibenta ulit. Kunin mo na to. Bitaw mo.
Sandali! Sandali! Ano to? Nagmamadali ako, Mamu. Babalik pa akong barangay center. Alam mo, ba't ganyan ka makatingin sa akin? Yung tingin mo parang yung sa ex-jowa ko, alam mo yun? Uy! Relax ka lang. Joke lang yung pare. Ito naman, kumakaano ka naman, no? Hindi, walang mali siya yun. Kamukha mo lang yung ex-bebe ko. Pag tinitignan mo ako, ganun din siya tumingin sa akin dati. Para ka talagang tama. Ano ka ba? Anong drama mo? Salamat na lang, Mamu. Pero hinihilan talaga ako ng pako na hanapin sina Jam at Elisa. Kutob ko talaga na kailangan nila yung tulong ko ngayon. Sige, Mamu. Pipo, gusto mo hilahin kita pabalik? Pipo! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Sinaputahin mo na naman ang negosyo ko? Lalong lumaki ang atraso mo sa akin. Gusto mo pala sirain ang mukha mo eh. Todo na natin. Bilis, dito kayo. Dito. Si Jam! Bilis. Ano ba? Yung... Okay. Chairman, may balita na ba kayo sa mga kaibigan ko, kina Jam at Elisa? May update na po. Alam mo na ba yung buong pangalan nila? O, sige. Titignan ko kung ano ang magagawa namin. Chairman, importante talaga na makita ko sila kasi may mga masamang tao na kasama sila na dinukot sila. Hindi lang naman kasi ito ang inaasikaso namin. Marami din kaming dapat na gawin dito sa barangay. Sige, ganito na lang. Babalitaan na lang namin kayo pag may nakita o di kayo may mabalitaan ng mga barangay tanod ko sa labas. Sige po. Okay. Sige. Teka lang. Ganun na lang, Chairman? Ha? Parang wala kayong pake sa mga kaibigan ko eh. Parang parang hindi kayo naniniwala sa akin. Ha? Ate Jam! Ate Jam! Ate Jam! Ate Jam! Ate Jam! Gusto ko ipakita sa inyo kung ano nangyayari sa mga matitikas ang ulo. Subukan nyo maging pasaway. Ito mangyayari sa inyo. Siguro naman hindi mo nakakalabanan dyan. Ginawa ko lang ang nararapat sa mga katulad ng pasaway. Kaya kung ayaw mo matulad sa kanya, sundin mo lahat ng gusto ko. Makinig kayong lahat. Magsilbing leksyon sa inyo ang nakikita nyo sa harapan nyo. Gusto nyo pang makakita ng liwanag? Huwag nyo akong kakalabanin tulad ng ginawa sa akin ni Jam.
Kakaintindihan ba tayo? Nagkakaintindihan ba tayo? Sige. Magsipalik na kayo sa trabaho. Kilos! Ate Jam! Elisa! 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 Ate Jam, paano na yan? Wala ka nang makita. Elisa, hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ba barangay kayo? Kaligtasan dapat ang unang iniisip nyo. Bakit parang wala kayong pakialam, Chairman? Hindi nyo ako tinutulungan. Wala kayong pake. Alam mo, Iyo, hindi naman kami po pwedeng kumilos ng ayon lang sa gusto mo. Una sa lahat, kulang-kulang ang impormasyon na ibinigay mo sa amin. Paano kami magsisimula? Ang sabihin nyo, nagpapalusot lang kayo. Palay ko ba kung namimili kayo ng mga tinutulungan nyo? Parang pinapalabas mo na hindi namin ginagawa trabaho namin, ah! Yun nga yung pinapalabas ko. Kasi hindi nyo nga ito tinutulungan eh. Brad, easy lang. Nasa loob ka ng barangay. Chairman, pasensya na po kayo. Medyo emotional lang po yung bata. Sige po. Alam niyo naman po yung pinagdadaanan. Pasensya na po. Pakipagsabihan na lang po. Opo, alika nga dito. Alika nga, Pipo. Alika dito. Pasensya na po. Salamat po. Sakit. Pipo kasi. Alika. Cabaldo, hindi naman sa nangingialam ako sa desisyon mo. Pero sana hindi mo na binulag si Jam. Pwede pa natin pagkakitaan yun. Hindi na kinuha ni Kano. Ihahanap pa natin ng iba yan. Hindi na. Haba ng sungan ng babaeng yun. Tama lang yun sa kanya. Pag bulag na siya, hindi ko na siya masusuwag. Nawa ko lang yun para takutin si Elisa. Ano na nga palang plano mo dyan sa isang yan? Hindi mo na ibenta yan? Pwede pa natin benta yan. Huwag na muna. Magre-relax muna tayo sa bentahang yan. Madulas si Elisa. Baka bigla dyan makawala siya tapos sasakit na naman ulo ko sa paghahanap sa kanya. Ibig sabihin, dito muna ulit sila sa patisan. Pansamantala. Pero mag-iisip ako ng gagawin sa kanila. Gusto kong kakailanganin nila ang isa't isa. Tipong hindi nila maiiwan ang isa't isa para hindi na nila ako matakasan. Ano yung pinagagawa mo doon sa loob? Ba't inattitude? Alam mo kung tinuloy-tuloy mo yan, makukulong ka siya sa loob, mas lalong lalaking problema mo, hindi mo makikita yung mga kaibigan mo. Ang tigas ng ulo mo. Sorry ka siya. Hindi ko na-control yung sarili ko. Oh, hindi mo na... Kasi parang hindi sila naniniwala sa akin eh. Parang wala silang paki sa akin. Ayaw nilang tulungan yung mga kaibigan ko. O ano, uminit ang ulo mo. Nagwala ka, may napala ka. Wala, nga. Ang hirap sa'yo. Amo, anong gagawin natin ngayon? Kanino tayo lalapit para makita yung mga kaibigan ko? Alam mo, mabuti natin gawin, magpunta na tayo sa pulis. Dahil sila naman ang makakatulong sa atin. Mamo. Ano? Hindi magandang ideya yun. Ano yung magandang ideya yung pinagsasabi mo dyan? Nung pumunta kasi sina Elisa dun sa police station, nakita nila si Baldo. Ni-report ni Baldo sa mga pulis na nawawala sina Elisa at Jam. Kaya baka pag hinahanap natin sila sa pulis, malalaman pa ni Baldo na hinahanap natin si Elisa at si Jam. Diyos ko pong pineapple naman. Pipo, napaka-komplikado naman ang sitwasyon mo. Ang gugulo yung mga magkakaibigan. Hindi mo alam kung saan nahanapin sila, kung saan ba nagpunta. Pati ang si Jam na yun, hindi mo alam kung saan natin nahagilapin. Ang gulo-gulo. May naisip ako. Nung naghiwalay kasi kami nila Elisa, iuwi dapat namin siya sa Maynila, sa mga magulang niya. Nabanggit niya sa akin yung address niya. Kung ipaalam ko kaya sa kanila na kasama ako ni Elisa, siguradong tutulungan tayo ng mga yun sa paghanap kay Elisa. Yun kaya yung gawin ko. Saan kaya yung pinakamalapit na bus station dito? Alam mo, ang galing mo eh. Hindi mo alam ba kung gaano kalayo yung Manila dito? Alam. Alam? Galing mo.
Mamumuna na ako. Hoy, Pipo, saan ka pupunta? Sige, Dolores. Balitaan mo na lang ako palagi, ha? Mag-iingat kayo ni Rex dyan sa Pampanga. Sasabihan na lang kita pag nauna na dito sa Elisa. Tay, kamusta na daw po si Elisa? Nahanap na daw po ba ni Chang sa Elisa? Hindi pa nga eh. Kakainitan na nga sila ng ulo ni Rex eh. Oo, ba malamang? May hangganan din naman yung pasensya ng tao, ano? Lalo na kung busa niya yung nabubutas. Pero di ba dapat maintindihan yun ni Rex? Anak ni Dolores yung nawawala. Kailangan nilang hanapin yun, Flora. Oo nga, pero hanggang kailan? Hanggang sa magunaw ang mundo. Alam mo, meron naman mga pulis eh. Pwede naman sila yung maghanap. Sabi mo, magpahinga muna sila ni Rex. Umuwi muna sila dito. Flora, hindi pa payag yun. Lalo na pag si Elisa yung pinag-uusapan. Kailangan nilang hanapin yung bata. Tam. Eh, di kausapin mo yung kapatid mo. Lagi naman nakikinig yun sa'yo. Sabihin mo, hindi lang si Elisa ang buhay niya. Huwag naman niya ito yung buong oras niya sa paghahanap dun sa anak niya. Kita mo nakakalimutan niya may trabaho siya? Aba, hindi porke nawawala yung anak niya, eh mawawalan din siya ng kabuhayan. Yan! Para mahinto pagdudugo! Napakawalang hiya niyo. Hindi niyo man lang ako dalhin sa ospital. Diyan! Mata ko! Elisa! Diyan! Elisa! Diyan! Ito gamot para hindi sumakit ang mata mo. Sandali lang, ate. Hawakan mo muna yung gamot. Jam. Sa jam mo. Elisa, salamat ha. Salamat. Sige na. Magtrabaho ka na kasi baka mamaya makita ka ni Kuya Baldo, magalit pa yun, parusahan ka pa, itulad ka sa akin. Sige na, sige na. Ate, sorry ha. Siguro ako yung dahilan kaya ka nabulag. Elisa, hindi. Si Kuya Baldo yung may kasalanan nito. Wala kang kasalanan. Pero kung namatay ako sa buhay mo, hindi abot ang ganito sa lahat. Huwag mo sisihin yung sarili mo, ha? Kung hindi ka dumating sa buhay ko, hindi ako magiging masaya. Nung nawala yung mga magulang ko, naging malulungkutin na ako. Pero nung dumating ka, nagkaroon ako ng bagong dahilan para maging masaya, para mabuhay ulit. Kaya ikaw, kaibigan kita, kapatid na kita, hindi kita hayaang mapahamak. Protektahan kita kasi yun yung pangako ko sa'yo, ha? Protektahan din kita, Ate Jam. Ako magiging mata mo ngayon na wala ka na makita. Pangako ko yun sa'yo. Salamat. Kakayaan ko lahat ng hirap. Basta para sa'yo. Napakabait mo sa akin, kayo ni Kuya Pipo. Gusto na kaya si Pipo? Okay pa kaya siya? Ako po si Pipo.
Nakasama ko po si Elisa nung nawala siya. Sige mo nagsabi sa'yo, hahaya ako mangyari yon. Pagdating namin ng Maynila, hihilahin ko na si Dolores papuntang Bicol. Sisiguraduhin ko hindi sila magkita mag-ina. Totoo ba yung sinasabi mo, Roman? Si Rex ba talaga yung nagkidnap sa mga bata? Tinukoy siya nito si Pipo. Ang kwento pa niya, kasama ni Dolores, ang kidnapper, yung hinahanap niya si Elisa. Bukod na si Rex, alam na nila na siya ang kumidnap kay Elisa. Ano?